Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog permi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mao to nga kalit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Kapupudang Pilipino na alas 8:05 sa Kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kigalan maing adlaw. Adlaw karon nga Biyernes, Mayo 29 tuig 2026. Sa makausa pa, among ihatod kaninyo kining aton tulumanon Newsline, usa ka programa sa labing labas nga mga balita paghisgot sa naguna o init kaayo nga mga isyu nining panahona. Matag karon ug unya do na tay mga interview ug uban pang kabahin sa usa ka radio magazine program. Inyong nabati og nakita kining atong tulumanon pinagi sa live streaming sa Facebook Live. Makita sabta sa atong YouTube channel Bantay Radio Cebu ug madungog ta sa nagalain-lain nga mga sibianan. Karon ang atong hookup station mao ang 94.9 Radyo Natin FM sa Balamban, Cebu. And hopefully sa sunod semana doon na sa taylain nga radio station nga mukeri o mag-hook up nining atong tulumanon sa kahanginan. Sama sa naandan, kauban ninyo nining maong programa, kining inyong alagad, inyong higala sa kahanginan, June Carillo. Diretso na ta sa mga balita ang akong giandam nga paambitan kaninyo karong adlaw. Dunay usa ka langyaw, gitawag ni nilag AFAM. Usa ka foreign national kay galaan nga gidakop sa NBI o National Bureau of Investigation, gumikan kay gisuspitsahan nga nakalapas sa cybercrime. Ilabi na nining matud pa gituuhan nga pag-abuso niya sa duha ka mga batanon o mga minor de edad. Kiniraba nga maong foreign national, wa man isulti angan,
Pero masabot na to nga dili ni babae, lalaki ni siya. Male, ha? Male gender. Ug dunay duha ka mga batan-on nga di niya paryente. Mga batan-on nag-edad og 15 ang usa 10. Mga lalaki pod nga mga batan-on. Dito sud sa iyahang kwarto sa kondominium. So, nahisupak ni balaod mga higala o gidakop sa NBI, dako kayong ikatabang kay dunay mitip sa mga otoridad nga mura mag naamay child abuse o sexual abuse nga mahitabo dito, mutong gironda sa NBI ang mao nga condominium building. Wa po isulti sa balita unsa ni nga kondo may tag isulti aron maka-identify tag dugang. Ako nang gisgutan mga higala kay gingon nga nauso na ni karon. Ilabihan na ni pagkauso ang kanang trafficking in persons, ilabi na sa mga minor dinhi sa nagkalain-lain nga bahin sa atong nasod nga Pilipinhon mga higala. Ug gani bag-o lang nga dinhi sad sa Sugbo dunay dako nga panagtagbo sa kapulisan ug uban pa nga mga stakeholders. Kung ilang hisgutan mahitungod sa online child sexual abuse. Kapait, no? Didagsang na din sa ato ang online child sex abuse. Kalain-lain lang ang matang mga higala sa abuso sa atong mga minor de edad. Yan ang mga linghod pa kayo nga kabataan, ang biktima ni mga higala, mga batanong, mga lalaki, kanang mga bayong-bayong, o bata pa yun gani, wa pa mo bayong-bayong, o ingon man mga dalagita, o mga bata sad, nga babae. Kunya, ang tumong ni ini mga higala, o sarag yun, aron makakwarta. Nagtuo kung dili ni ilang kabubuton sa mga batanon, kung dili kabubuton ni sa mga maguwag edad. Subo palandongon kung ginikanan mo ay nagtukmon nining mga batanon nga. Sige, pakita diha online aron makakwarta ta, kapalitag bugas. Murag, makahilak tag popcorn. Puong pas mga batanon, makahilak tag popcorn na ni. Kung atong hinuktukan ang atong kahimtang nga, ingon na ba diyan ni ana ka pait ang atong ekonomikan hong kahimtang nga mapugos naman lang ang mga ginikanan pagtukmod sa ilang mga kabataan. Nga sige, dili bitaw na physical, naara bitaw na sa kamera o niya layo ra bitaw. Pakita lang mo diha sa inyong mga private parts. Nga doon ay uban nga physical gyud. Sama atong gidakop sa NBI nga atong gikataho sa sayo nga bahin ning atong programa. So kining tanan mga higala paningkamutan ni nga santa sa atong mga otoridad. In fact, ang kadagkuan sa kapulisan ug mga partners ni ini nagtigom din sa Sugbo ni ining simanaha aron ilang paligunan ang ilahang tubag o response sa online sexual abuse or exploitation of children nga usa ka widespread halapad na kaayo, daghan na kayo ng hitabo, apan wa kaayo hisguti nga krimen. Hisgutan ta na, din sa atong Tulumanon Newsline. Kining duha ka adlaw nga panagtagbo sa kapulisan nga naghisgot mahitungod sa online child abuse or exploitation. Nahitabo Mayo 25 ug Mayo 26. Sa pipila ka adlaw pa lang ang milabay. Dito sa Lapu-Lapu City, uban ang mga leader gikan sa Philippine National Police Women and Children's Protection Center, PNP, Women and Children's Protection Center, uban sa mga partners nila sa International Justice Mission. Usa ni ka cause-oriented organization. Ug ang ilahang tumong mao ang pagsanta lagi. Kung dili maganihingpit nga masanda dayon, at least ma-minimize ning widespread na kaayo but unreported nga pag-abuso sa atong kabatanunan sa mga minor de edad. Way pili, babaeng lalaki. Kaya kung mga
kanang mga mahuya nga mga muabuso, ang ilang gusto ka ng mga batanong lalaki o babae. Ugon katusad nga mga DOM, mga dirty old men, ang gusto sa nila kani mga batanon, mga bata gyud gani nga mga babae. During the WCPC Leadership Peer Exchange on OSAIC operations, leaders from different WCPC units shared lessons from real cases to improve coordination and ensure that investigations nationwide are more consistent and effective. Activities like this strengthen how we work together, but more importantly, to prepare us to act quickly and effectively when the report comes in. Matod pa ni Brigadier General Maria Sheila Portento, hepe sa PNP Women's and Children's Protection Center. Kada oras ko no, kung naa sa risgo, naa sa peligro nga maabusahan ang bata, hinaut-unta nga ang komunidad kung makabantay sila, bisag dili sila pulis, musumbong sila dayon aron kaaksyonan sa labing daling panahon ug maluwas ang atong kabatanunan. Pero ang subo nga palandongon ini mga higala, ang kasagaran lagi sa daghan na kayong mga kaso nga ingon ini, tinukmod ni sa kakabus. So sad komentary na po ni. Makapasubo nga palandungon ang atong nasod sa Pilipinas, sinoon, yangkon man na natong third world country ta. Apan, daghan kay tagkwarta kay kusog man tang mangutang. Pila na katrilyon atong utang ron. Ang nakadaot lang kay ang atong gipang-utang, wa mahimutang sa maayong pagkabutang, wa mahimutang alang sa pagsilbi kanato nga katawhan kundili gikaw-kaw lang sad sa mga atong gibutang diha sa tag-as nga mga pwesto sa gobyerno. Sumo ni ang sad commentary, makapasubo nga pagpalandong nato nga ingon ini atong kahimtang. Tungod kidaghan kayo ang mga pobre, jutay ra kayo ang mga kwartahan. Inadili po kayo daghan gani ang middle class. Ang mga pobre yun mo ay nagdaghan. Ug mao na nga bisag unsa na lang ang uban mamaligyag drogas, wa ko mag-encourage nga pamaligya mong drogas diha ka pobre mo. Mahimo nga manrabaho gyapon tag tinarong kanang dili supak sa balaod. Ug kining child abuse, kining atong ihagad ang atong kabatanunan. Kung kita mga ginikanan, ihagad nato ang atong mga anak, mga pag-umangkon, o kinsa man nga atong mga paryente nga naatay kontrol. Ang atong ihagad nga adto tas internet cafe o baka naasa atong kwarto kay naglukat kita kuan, nagpalit kita og wifi, nag-subscribe kita og wifi. Ana lang di as kwarto. Pakita nga maghubo, ipakita ang mga private parts sa atong kabatanunan para lang nga padalahan ta og PayPal, Western Union, padadaan tag kwarta. Kay mobayad maning mga foreigner aron lang sila makakita. Mao nay sakit kaayo nga palandungon og hinauton ta nga magmalampuson ning Philippine National Police Women's and Children Protection Center. Magmalampuson unta og kana sila mulampos lang kung kita sad nga mga mabuot nga lungsuranon mo cooperate og mutabang nila. Unang bahin pa lang sa atong tulumanon mga higala, 16 minutos pasado alas 8. Mga pahinumdum muna. Newsline. Insumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdagkagaw. Mahigalawon sa kalikupan, makatarunganon ng presyo. Insumo Plus is a Cebuano breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide, kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit. Sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa, makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide o bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa Antica. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa Antica, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Epektibo gyud ang Antica. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa Antica Non-Toxic Fungicide and Bactericide. Lactovet, probiotic growth enhancer for animal nutrition. Napabatudan nga epektibo kaayong igsasagol sa lawg sa baboy, baka, manok ug uban pang kahayupan. Makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang lawg sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Ania na ang produkto nga makatabang sa atong kalikupan. Insumo Plus! Insumo Plus, muwagtang sa grabe nga baho. Epektibo pagwagtang sa mga sakit nga gikan sa mga bakterya. Dili makadaot sa tao ug kahayupan. Makawagtang sa mga langaw ug lamok. Barato ug makadaginot ka. Dili makadaot sa kalikupan. Insumo, maggamit usab sa paglimpyo sa tubig, paglimpyo sa mga basura, pagwagtang sa baho. Insumo Plus, a quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Digyud sayon ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganism sa Lactoplant magka-half-size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiak ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Gabay sa maayong panglawas.
Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, doon na ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatog sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon mga higala. Atong takna karon 24 minutos na. Kuman mo labay ang alas 8 sa buntag. Dinigyapon sa atong tulumanon nga inyong mabati ug makita pinagi sa live streaming sa Facebook Live. Sa laing balita mga higala, ang mga lumulupyo karon sa lalawigan sa Sugbo. Nga doon ay mga transaksyon sa Kapitolyo mahimo na nga mubayad sa ilang mga bayranan pinaagi sa data o pinaagi sa online, no? Ang mga lumulupyo sa lalawigan sa Sugbo sama pananglitan ni atong gustong mubayad og buhis. Kunya doon ay mga fees o mga bayranan o mga penalty mahimo nang mubayad pinaagi sa GCash. Example ni ini mao ang mubayad og electric bills kadtong taga-isla sa Malapascua. O kadtong mubayad og water bills o mga bayranan sa tubig nga naa sa Interlocal Government Unit Waterworks System sa Mualbual o Carmen. O mga lungsod nga dunay ingon niini nga programa mga higala. Kini human nga gilusad ang digital wallet payment system niining simanaha sa Kapitolyo. Ang implementasyon sa GCash payment sa Kapitolyo nagsugod ni adtong Mayo 25 sa ato pa upat na kaadlaw ang milabay. Matod pa sa Provincial Investment and Promotions Office o CPIPO. Ang head niini nga si Paulo Oy nahinabi sa media mo'y mibutyag niini matod pa niya nga kining maong sistema makapasayon sa pagbayad sa mga lumulupyo sa atong lalawigan sa Sugbo o kanang kalikayan atong taas nga linya. Kabantay bitaw mo anang wa pa mausong internet mga higala, wa pa mauso kaayo ang digitalization. Taas kay tag linya. Bisan gani ang pagpanwildo sa mga kumpanya nakabantay mo nga konting sweldo maglinya in taon ang mga empleyado nga mo kubrag sweldo o baka mo kubra sa sukli. Kay sukli na lang nahibilin, sige na sila og cash advance. Maglinya gihapon. Unya, urag pamaulan ang cashier o ang disbursement officer pamaulan kay malagi na daghang kaayong tao naglinya. Malalim mo nag-usa ka gatos o 200 ka tao ang naglinya kay mo kubra sa ilang sweldo kadugay ana. Apan karon
tungod sa digitalization, tungod sa advent of the internet. Mahimo na nga adto na lang sa bangko, sa ATM na lang nila. ATM nga payroll system, mutugpa ang ilang sweldo. Dili na kinala maglinya sila, dili pa ma-disrupted ang trabaho. Tungod kay, tuwa naman, ang sweldo, adto naman lang nila, i-check naman lang nila ilang account balance sa ilang mga automated teller machine ID cards. Ilang mga ATM cards, adto na dito mutugpa ilang sweldo, i-encode ra ni sa mga taga-accounting division o taga-cash division, i-encode ra ang ilangan and the corresponding nga madawat nila. Mao na sad ni ang gibuhat karon sa Kapitulyo mga higala, bahin sa sweldo, dugay na apan kining pagbayad sa mga balayranan. Kita bitaw, pwede naman tang mubayad sa mga bayad centers. Sa atong bayranan sa tubig pananglitan sa Visayan Electric Company, sa Cebu Electric Cooperative, guban pa nga mga electric distribution companies, unya sa atong bayranan sa tubig sa Metro Cebu Water District. Mahimo na nga GCash. Daghan na kaayo ang mahimong bayran pinagi sa digital wallet kay galaan. Iniyan na lang kita sa age of the information technology. Hapit na jutay na lang kaayo ang human intervention. Jutay na lang kaayo ang lihok sa tao nga gikinahanglan na pandili na hingpit mawagtang kay pananglitan ka ng pagpreparar sa payroll. Kinahanglan man nag-encoder nga tao. Mahimo ang tingali og AI na lang, robot na lang mo encode, no? Sumuwagtang ang trabaho ang atong mga cashier. Pero dili na. Pananglitan kini among trabaho sa media mga higala, mahimo man nga i-clone ang among naong, ang among tingog, kaming mga broadcaster. Pero dili nila mahimong i-clone ang naa sa among utok, naa sa among una-una. Sa ito pa, robot na yung komentaryo. O robot na yung magbalita. Mutuo ba kahasad ang taong bayan? Mutuo ba ka ang mga taong bayan kung AI ang ilang newscaster? So ito pag inis Consel Ramsa, pwede magpulihan na nila itong robot o AI, Artificial Intelligence. Nga si Jun Carillo, dili na mo yung magkomentaryo din sa newsline, kung dili robot na lang. Kung kaning technician na to, si Kinon, robot na sa technician. Kumidya lang na ako mga higala, pero just to drive home the point nga karon daghan na kaayo nga capability nga mabuhat ang artificial intelligence. O kining digitalization sa mga bayranan, mga fees, taxes, ug uban pa nga mga bills diha sa atong provincial government nga karon gipanguluhan ni Gob Pam Barikwatrong. Usa ni ka breakthrough, usa ni ka pagdisog ngadto sa modernization sa atong kagamhanang provincial sa Subo. So, ato nang i-congratulate and hopefully wa lang kaayo yung mga glitch, wa kaayo yung mga palpak, mga sipyat ni ining binayranay sa pinaagi sa GCash. The system also integrates provincial utility operations. Residents of Malapascua Island can pay their electric bills online through GCash transactions as the province operates the generator sets on the island. Ang atong probinsya sa Sugbo ay nag-distribuer og kuryente dito sa Malapascua. Yan sa mahimong ifre abi kay gobyerno bitaw ni. Di lang kung bayad. Dili pod kay dili naman na dili naman na viable kon sige lagbayad ang gobyerno sa inyong electric bills diha. Dili mo bayad. May na lang na kaayo nga doon na mo'y serbisyo sa kuryente nga usa ka basic necessity sa tanan ng mga tao. Hain man ka magpuyo ni aba ka sa mainland o naba ka sa labing hilit nga isla, kinahanglan tag kuryente. Ilabi pa nga ang Isla Malapascua usa ka inila na kaayo nga tourist destination dinhi sa atong probinsya sa Sugbo. So, ang mga dito nga mga AFAM o even ang atong mga domestic tourists nga nakadungog nga nindot ng
langoy-langoyan diha sa Malapaskwa, puti kay baas. O niya, mukumyun ka with nature kung tuwa ka dito. Kining isla Malapaskwa diha mga higala para niya tunga masayod. Usani ka isla nga sakop sa territorial jurisdiction sa Municipality of Daan Bantayan, Cebu. So, kanang Malapaskwa, Daan Bantayan na. Apantuan na, nahimuwag na sa mainland. Kinalang sakyo na og sea vessel, pump boat, or unsa ba inyong sakyan, yati ba? Kung mag-jet ski ba mo, paingon dito sa isla sa Malapaskwa. Kanya, usana sa labing sikat, akong balikon usana sa labing sikat nga tourist destination dinhi sa atong lalawigan sa Sugbo. Tourist destination gani, nag-generate na og daghang income. Dakong kwarta. Kunya ang mga tao dito sad mukita tungod sa sama sa ako nang gi-illustrate nga sa Oslo whale watching dito nya kon daghan nagampo ron nga mubalik na unta ang mga butanding dito sa Tan-awan Oslo kay daghan sad ang naalkansi in town. Nakalitan sila nga wa na ang butanding, so unsa may ilang i-offer, unsa may ilang itanyag dito nga ipakita sa mga tao nga whale watching man ang tourist attraction dito sa Tan-awan Oslo. Talking about Malapaskwa, dili po na whale watching diha. Ligo-ligo po na sa dagat, ilamin na sa puti kayo nga baybayon. Diin daghan kayo dito ang mga paborito sad, mga vitamin sa mata. Ang vitamin sa mata na unay, dili lang maligo, magsige lang tanaw-tanaw ang mga nag-swimsuit nga nangaligo. 34 minutos na, human mulabay ang alas 8 sa Kabuntagon din sa Pilipinas. Naminaw nagtanaw ka sa programa nga Newsline din sa Facebook Live. Ingon man makita sa matan madungog sa YouTube channel na to nga Bantay Radio Cebu. Labing maayo unta og mo like or subscribe or i-share ba ninyo ang tibuok na to nga show. Lain nga isgutan ako mga igala mo oning giingong pagkiha na kang Senador Jinggoy Estrada. Gikihan na siya mga higala sa ombudsman. Gumikan sa gidudahan nga kalambigitan niya sa flood control anomaly. Mga graph nga kaso ang iyang giatubang. The Office of the Ombudsman on Thursday afternoon, kagahapon sa hapon mga higala, may pasakan nagkaso batok ni Senador Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan. Kining anti-graft court. Ang Sugbuanon nga Assistant Ombudsman, batanon nga si Attorney Miko Clavano, mao mismo ang ni-file sa plunder case batok ni Jinggoy. Magsigi-sugo ni Ombudsman Buyeng Rimulya nga lahi kay file dito. Dito ni gi-file sa Sandigan Bayan Judicial Records Division mga higala. Gawas ni Senador Jinggoy, uban usab nga gipasakaan ining maong sumbong, mao ang kanhing Department of Public Works and Highways Secretary kanhi, kay wa naman si Vince Dizo naman ron. Ang kanhing Chief DPWH Chief nga si Manuel Bunuan, unya mga opisyal sa DPWH sa National Capital Region nga sila si Assistant District Engineer Denrel Cesar Cortuna, ingon man si District Engineer Manny Bulusan o Arturo Gonzales Jr. Apil sila ni Jinggoy nga mga respondents nining maong kiha. Sa usa ka pakihinabi uban sa media, mingon si Attorney Clavano nga ang anti-graft body, meaning ang ombudsman, nagakaplag og probable cause aron ikiha kining naasoy nga mga respondents sa kasong plunder. Republic Act 7080 or 7080, ingon man violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act lain ning balaod
ang Republic Act number 3019. Kining kasuha gi-file human ang anti-graft body, meaning ang ombudsman nakadeterminar nga dunay kinatibuk ang 573 ka milyon ka pesos nga kickback nga gi-deliver ngadto kang Jinggoy Estrada pinaagi sa gitawag nilag intricate mechanism involving illegal budgetary insertion, kato mga insertion dito sa budget and project allocations within the DPWH infrastructure portfolio ni adtong tuig 2025. So mo ni katong controversial kay mga higala nga mga budget insertion. Paghisgot sa mga allocable o dili allocable, nagyahay na lang ang mga congressman o senador. Ni adtong higayuna ang Kongreso gipanguluhan sa House Appropriations Committee nga si Zaldico nga karon nagtago-tago na dito sa laing nasod, daghana na nila nagtago-tago Zaldico, si Bato. Ang House Appropriations Committee Chairman nga si Zaldico og ang kanhi Senate President Cheese Escudero magatubang sa ning kaso. Gipasingin lang nga maoray nagmaniobra sa budget karon ila lang giunay-unay og hatag og dako nga appropriation ng ilang kaugalingon na mahintingali sad sila sa ilang mga kauban which nga katong gibahinan sa dunya ni pahimos magatubang sa to silang mga sumbong. Apan ang giingon ni Ombudsman Boying Rimulya nga hinog na. Mura bitaw kanang angay nagyong puon so hinog na ang ilang kaso kay naandam na ang tanan nga mga ligong ebidensya aron pag-prosecute nila na naglakip ni Senador Jinggoy Estrada. O nga tingali doon na pa'y musunod nga lain. Kini si Senador Joel Villanueva giingon nga di na pun madugay pasakaan na pun nigsumbong. Gumikan kay plunder ang ilahang kaso. Ang balaod nag-ingon dili kapiyansahan. Way piyansa nga i-rekomendar alang sa ilang temporaryong kagawasan. Inosente gihapon sila, samtang dili pa ma-proven guilty beyond reasonable doubt, samtang husayon ang kaso, priso sila. Lahi man gunang maghusay ka sa kaso, panalitan ikaw sinumbong, husayon ang kaso pero gawas nun ka because you're on bail. Ka na makapiyansa ka, so di arakas gawas, lakaw-lakaw ra ka. Kaysa ka ng tuagi, gipriso ka, lisod kayo. Dili ka kagawa sa imong selda. Mao na diferensya diha. While ang mga abogado magdebate sad-an makao dili. So mao na mga higala nga unsa may implikasyon karon nga gipasakaan ang kaso si Senator Jinggoy Estrada. Ang implikasyon ini number 1 mao mo menos nag-usa. Naminusan naman itong usa dihang nitago na si Senador Bato de la Rosa. Nakaroon og dakpo na sa ni Jinggoy, maminusan nagduha. So ang 13 nila mahimo na lang 11. Ang majority block pinanguluhan ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang majority block karon nga gipanguluhan ni Senador Cayetano mo ay gi-perceive nga mudapig ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nga gipaabot nga sa buwan sa Hulyo, magsugod na. Unsi-unsi na lang sila. Apan dili gihapon mailisan si Senate President Alan Peter Cayetano kay ang lagda sa Senado nag-ingon man kinahanglang labing menos 13. 13 ang mayoriya nga makailis sa mga opisyal sa Senado. Lakip na sa Senate President ug ingon man sa mga chairman sa nagkalain-lain nga mga standing committees. So, 11. Kung panalitan, mahinayon na sad nga si Senador Joel Villanueva pasakaag sumbong niya mapriso. Napo na lang ang majority block. Pero majority sila pa na po niya ang minority 11. Murag katawan na.
Unya doon na pa'y uban nga giingong pasaka ang sumbong. Sila si Senador Robin Padilla for obstruction of justice, Senador Marcoleta tungod atong iyang election offense nga o katong iyang salen ug susi. Yawa niya ibutang dito nga doon na siya nadawat nga donation nga 75 million gikan sa tulo ka mga donors. Katong maong mga deklarasyon, mga higala under oath, pinanumpaan to nga declaration ang SOSE. Statement of Contribution and Expenditure. Ingon man ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Puros na under oath. Kapanwa dito ibutang ni Senador Marcoleta ang iyahang 75 million nga nadawat. Dito no niya ang kuna kay naaman ni siya programa sa TV. Naaman ni siya show. Una dito niya ang kuna nga nakadawat ko 25 million, dunay 30 million, dunay 20 million. 75 total. Na kay 75 million labaw man na sa 50 million nga mo'y threshold sa plunder case. Posible sad nga pasakaan ni siyang sumbong o kung mapriso, non-bailable. Dili na sad ka piyansahan. So ingon ni ana ang sitwasyon karon sa Senado mga higala o niya doon ay mga may komentaryo nga gigukod politikanhon man ni sila abi kay dapig dito ni VP Sara. Mutubag sad ang Malacanang nga kung wa pa ebidensya against nila, matawag nga panggukod na. Magmao-mao lang, magtumo-tumo lang kaso, pero ebidensyahay man so tubagon nila dito sa Okmanan kung panggukod ba ni, inosente ba sila, o doon yung mga solid nga ebidensya ba to kanila. 44 minutos na, pasado alas 8, laing hutong sa mga pahinomdom. Newsline! Newsline! May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopapi. Sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi,
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong moinom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopafi. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Yeah. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok, mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopafi Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopafi Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Newsline. Balik sa tutulumanon, doon natin na ibilin nga siyam kagudlo o 9 minuto sa pagpadayon ini atong programa ang Friday morning episode o edition sa atong tulumanon Newsline. Hisgutan na to si Senador Robin Padilla. Gikataho nga siya nagatubang karon sa kaso nga
obstruction of justice. Na-file na ba ni? Or girekomendar pa lang nga i-file sa PNP CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, batok ni Senador Robin Padilla ug sa uban pang mga tao. Kini direktamente nga nahilambigit sa nahitabo ni atong Mayo 14 nining tuiga sa dihang si Senador Bato de la Rosa, usa ka senador nga nagatubang og warrant of arrest sa International Criminal Court. Nga usa ka international tribunal ni ikyas gikan sa katong gitawag og quote-unquote protective custody sa Senado. Bisan og i-question sa nangawa man ang protective custody gud kay hasta ang Supreme Court niingon man nga dili mahimo nga ang Senado taguanan sa mga gukdonon sa balaod. Niikyas si Senador Bato. Si Robin Padilla kay paghuman ni adtong hitabuan ibalik naman pag-interview kaniya sa media niingon siya dili man to iskapo. Wa may nalapas nga balaod. Mahimo man siyang mubiya gikan sa building sa Senado. Sila may kuyog, gikataho nga kuyog sila sa iyang sakyanan gani ni Senador Robin dito mosakay si Bato. Umatod pa niya nganong matawag man tog iskapo nga kadaghang tao dito niya gipaagi raman mi. Apan lain ang gisulti sa CIDG mga higala. So unsa man gyoy charge? Unsa man gyoy kiha batok ni Senador Robin Padilla? Gingon nga siya nakalapas sa Presidential Decree number 1829. Mao ni ang balaod sa Pilipinas, Presidential Decree ni, dili nigikan sa Kongreso apan balaod just the same. Usa ka balaod penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Kanang doon na bitay dakpunon ang mga pulis o uban pang mga otoridad, NBI ba, si IDG o unsa nga law enforcement agency, doon ay dakpunon kay doon na sila warrant baka. O as in the case of hot pursuit, kana bitong imong babagan nga, oy ayaw nagdakpa, kay buutan mo na. Or bisag unsa la imong katarungan kung mubabag ka, ikaw makasaasag ka, makabuhat sa kagkrimen nga gitawag og obstruction of justice. Presidential Decree number 1829, a Philippine law penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. Bisag wa pa ma-proven nga criminal to siya kay taas man na nga proseso ang pag-prove na may presumption of innocence ang kada tao. Ang korte na mo determine kung guilty ba o niya siya o dili ba. But before that, kinahanglan siyang dakpon. Unyang mubabag ka sa pagdakop niya, makalapas ka sa balaod. Bisag waon ta kaysa. Apan mulaban ka kay tingali imong igagaw, imong igsoon, imong papa, imong anak, o baka imong amigo. Unya nagtuo ka nga babagan nimo aron dili mahinayon ang pagdakop. Obstruction of justice na mga higala. The law basically says, if you knowingly or willfully do anything that gets in the way of catching, investigating, or prosecuting, you are guilty of a crime itself. O hasta ikaw mismo. You are guilty of a crime yourself. Ikaw mismo. Imbis ka tural ta siya dunay problema sa balaod, mahuog nga ikaw, maproblema na sa ka for obstruction of justice. Unya ang operative word ni ini mga higala, if you knowingly, kung aware yung ka nga dakpon nun yung tawhana, pero imo lang yung pugnan ang mga mananakop, dili nimo ipadakop kay mulaban lagi ka, gusto kang maluwas ya, dili siya madakpan, obstruction of justice na. Kung ang dipinsa o niya nga, wa man ko kibaw nga dakpon nun dahil siya. Yeah. Kanang wa kay baw i-prove na nimo nga wa ka kay baw. Pero ang
ang mga otoridad saan nga agrabyado nimo kay imo silang gibabagan, madakpan unta nila pero wa na lang hinuon kay imong gibabagan, ikaw mo murag naglangan-langan nila o nilipat nila aron makaikyas tong ilang dakpunon. Agrabyado gyud ang mga mananakop batok nimo. Ug sila mo probarsan sa mga circumstances nga nibabag man ka unya nahibaw gyud ka. Ipaibaw ka namo nga dakpunon ni na aming warrant ani. But just the same, imo gyapong gibabagan na ang among pagtuman sa among katungdanan nga mudakop. So mao ni ang sitwasyon karon ni Senator Robin Padilla. Napriso na ni kaniadto og kuan illegal possession of firearms, so nagipardon siya, presidential pardon. Mao tingali ni nga kuan san siya kaayo, loyal kayo siya sa mga Duterte kay panahon man ni Presidente Rodrigo Duterte nga kuan. Nakalingkawas na siya sa iyang mga kaso. Ug mao na nga wa gani siya criminal record bisag na priso siya for illegal possession of firearms. Pipila na katuig ang milabay. Gipapas ang iyahang criminal records mo nang nakalansar siya sa pagka-senador. Kining obstruction of justice gamay ra ni. Mahimo siya makapiyansa ni ini. So gawas non na siya unya. Kung pananglitan nanay kaso nga iyang atubangon kay ang prison ini gingon man nga maximum rag 6 ka tuig unya mahimo man ang kapiyansahan. Pero ang sakit-sakit ni mga higala kung makonbikto siya kanang perpetual disqualification from holding public office. Kanang hangtod sa hangtod na. Nga dili mahimong makagunit, makahupot o bisag unsang public office. So dili makalansar. Kaya bisan pag makadaog, di man gyapon. Disqualified man gyapon from holding public office. So, murag gamay ra to unta para ni Senador Robin Padilla. Di po kayo siya suhitos balaod good. Gamay ra unta to para niya. O niya, tingali nagsalig siya nga, Senador ba ako? Presidente mo ilabing gamhanan, ang sunod, Vice President, sunod, mga senador. Senador ba ako? So, dili tingali kudutlan. Pero, murag tinudoon siya. Tinudoon siya sa mga otoridad, mga higala, gumikan siya ang pagbabag nga madakpan unta si Senador Bato de la Rosa. Karon nagkalisod-lisod na hinoon ang NBI, ang PNP, CIDG, ug uban pang mga ahensya sa balaod. Naglisod na silang pangita aron pagdakop ni Senador Bato de la Rosa. Mga higala, din lang kukutob sa atong tulumanon karong adlaw. 8 to 9 may schedule nining atong programa. Kapiki na ta sa panahon. Salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa atong show. Newsline, kombinasyon ni sa social media o sa traditional media. Again, padungog og makita ninyo ni pinagi sa Facebook live streaming ni. Yeah, pinagi sad sa atong YouTube channel ang Bantay Radio Cebu. Og gipaminaw sa ta sa atong pinagi sa atong hookup station nga 94.9 Radyo Natin FM sa Balamban, Western Cebu. Hopefully sunod semana do na pailain nga istasyon mga higala nga mag-hook up nining atong tulumanon mas layo na unya ang kaabtan sa atong mga mensahe dinhi sa atong programa. Sangan sa atong mga tigpasiugda. Lacto Puffy, ingon man Asil Laboratories. Ang tigama og tigapod-apod sa nabantog na kaayo nga mga organic nga mga dapat o mga gamitonon sa usa ka maayo o siyentipiko nga pagpanguma. Sa nga usab ni Kinon Siniza, nga atong technical partner karon ug sama sa naandan kanunay nga nagampo nga makadaog ang San Antonio Spurs batok sa Oklahoma City Thunder. Ako si Jun Carillo. Salamat. Happy weekend everyone. Newsline. Ito ang Bantay Radio. Nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao.
at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino